Secretary General, makakasama ho natin. Live ho kayo, attorney, sa RMNDZ XL. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Attorney Sol. Nawala yata si Attorney Sol. Hello. Yes, attorney, good afternoon. Yes po, narinig niyo ho ako. Oo. Good afternoon po sa inyo. Opo. Attorney, papasok na po yung CHR investigation sa nangyari po dito kina RJ, Ledesma, kay Alisa Alano at sa iba pa dyan po sa Negros. Yung 19 na nasawi dahil daw nakipagbakbakan sa militar at sila yung mga rebelde. Ano po yung opinion at ano po yung saloobin ng karapatan dito? Pinanawagan naman po natin yung urgent, immediate, impartial, and independent investigation kaugnay po dito sa nangyari po sa Toboso, because definitely mayroon po tayong nakikitang paglabag ng international humanitarian law dahil again, even combatant at non-combatant ay may mga may mga batas po tayong ino-observe sa mga ganitong klaseng sitwasyon. So sa nakita po natin and sa reports po natanggap natin, may mga non-combatant po na pinatay, at yun naman pong sinasabing mga combatant ay mukha pong may excesses din po dun sa nangyari po na ginawa dito ng AFP. Kaya po siyempre mahalaga po sa atin yung resulta, and we hope magkaroon ng meaningful na investigasyon at at malabas ang katotohanan kaugnay dito po sa nangyari sa Toboso. Ano po yung kahalagahan ng investigation ng CHR? May mafa-filean po ng kaso? Una po, kailangan po nating ma-establish po yung factual na nangyari po noong April 19. Kasi po, ang kiniklaim po ng military, nagkaroon po ng exchange ng putok. At sinasabi po nila na ito po 19 ay lahat ay combatant. Yun po yung sinasabi nila. Pero marami pong testimonya po at sinasabi po na hindi naman po, lalo na po itong mga pinangalanan ng mga estudyante, journalist, ay hindi naman po combatant. So kailangan po unahin nating malaman, lalo na yung claims ng military na may dalawang bahagi nung enkwentro, di umano ay nung madaling araw na alas 3 at alas 9 ng umaga. At sinasabi nga po ng AFP na nakita nila mismo harap-harapan na may mga armas daw. So medyo yun po yung pinaka-questionable dyan, lalo na po hindi lang naman to ang unang beses na may pagpatay na pamamaslang na naganap dyan sa Negros. Back in 2019, andyan din po ako sa Negros nung pagpatay naman sa 14 na mga civilians. Na kiniklaim din ng military na na members ng NPA, pero yung mga communities ang nagva-vouch na hindi naman po. So talagang matindi po yung ating reservations dito sa mga kiniklaim po ng military at ang kredibilidad po ng sinasabi nilang yung mga naratibo nila, why are they so quick to claim na combatant po lahat? Wala pa naman silang masusing investigasyon and very convenient for them to say na lahat sila ay combatant. Attorney, may siguro nakarating na sa inyo yung kopya nung statement ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Sabi niya, number 1, kung estudyante ka, anong ginagawa mo sa combat area? No? Kung estudyante ka, ba't nandoon ka? So may mga ganun siyang statement, no? Bakit ho naandoon si Alisa at yung iba pa? Ano po? Sorry po. Again, yung last. Bakit po naandoon po yung mga estudyanteng ito at yung journalist, ma'am? Well, according po sa statement po ng organization ni Alisa, andun po siya para makipamuhay sa mga magsasaka sa civilian community. Actually, ang mas tanong po natin, ano pong ginagawa ng military doon? Sa isang civilian community. Dapat po sila ang wala doon. At sa karanasan po natin, napakadami na pong reports ng violation ng international humanitarian law simula nung panahon pa ni Duterte, tuloy-tuloy sa panahon ni Marcos, dahil andyan po binuhusan ng military ang Negros Island because of Memorandum Order number 32 dahil sabi nila may lawless violence daw sa buong isla ng Negros. But in fact, nung binuhusan nila ng military ang Negros Island, sunod-sunod ho ang natatanggap na karapatan na ulat ng pamamaslang po. Even yung pamilya Fausto po, yung Fausto Massacre, isa pa ho yan. Hindi pa ho nagkaroon ng investigasyon at pagsasara at magkaroon ng pananagutan kung sino ba ang pumatay dun sa pamilya Fausto. Napakarami ho. I have a long list of extrajudicial killings Negros Island, including our colleague Clara Alvarez and Attorney Ben Ramos. Lahat yan dahil ho sa Memorandum Order number 32. Attorney, sinasabing may mga baril na kuna namin kasi may ako actually hindi ko gusto yung
nilabas ng militar na mga picture, no? Hindi ako conforme dun eh. So, nakita ko yung mga picture nilabas, may mga dalang baril, yung mga, I don't know, bakit inilabas yun, no? Sabi nila, ito ay patunay na talagang may baril sila at nakikipaglaban daw sa kalaw. Ano po yung stand dito ng karapatan? Ma'am Lourdes, with all due respect, wala pa hong independent na grupo ang nakakapasok sa area maliban dito sa narinig kung kailan yung Buklod Kapayapaan na nag-fact-finding di umano. Pero alam naman natin na mga sugo ito ng NTF-ELCAC. Napakadali hong magpatong ng baril sa isang cadaver na wala ng kalaban-laban at patay na siya. Madali hong magpatong ng bala at kung ano man mag-stage, especially ng crime scene, kung military lang ang nakakapasok sa area. So talagang malaki hong question yan as to how they treat the crime scene. At lalo na yung mga katawan na ano pang magagawa ng isang patay na malaking probability na bilagyan lang siya ng firearm sa kamay niya para palabasin buuin yung naratibo nila na NPA ito lahat. Napakarami hong possibilities. That's why we're calling for that independent investigation. Kasi ito hong mga tanong na to, una, at 3 a.m. nakikita ba nila yung kabarilan nila para sabihin nila na they are sure na ang mga taong to ay combatant din. Pinapasok nila sa mga kabahayan ang mga mamamayan doon sa Toboso. Pangatlo, yung trajectory ng bala, meron na ba tayong investigation dyan? Yung mga katawan, ano ang entry and exit point para malaman natin na sila ay mismong lumaban. Di ba? Marami hong factors na kailangan i-consider na hanggang sa ngayon wala hong kasagutan dyan. Kaya nagtataka tayo bakit ang AFP ang bilis-bilis ho nilang mag-conclude ng mga combatant ng lahat ng ito. Attorney, yung inilabas na mga larawan nila sa page ng I think it's an infantry battalion. Wala ho bang move na gagawin doon yung karapatan? Actually talagang ano po yan, Violation violation po at ginagawa hong trophy ng AFP. Yes. Yung ganong klaseng pagtanggal mismo sa dignidad ng mga biktima po, wala hong rason para gawin ho nila yon, lalo na po na nakikita yun ng pamilya ng mga kaanak ko ng biktima. So yun po talagang kinukundina natin yung ginawa ng AFP na yan dahil kunyari pa nakikisimpatsa sila pero sila naman na naglalabas ng mga litrato. Napaka-peke ho nung ginagawa nilang pagsisimpatsa na yan. Attorney Sol, sa inyo po mensahe sa ating mga kababayan dahil ito po ay talagang naging maingay, at may mga lumabas na pong yung iba masaya pa sa nangyari po dito sa mga biktima. Per one, nananawagan ho tayo ng hustisya doon po sa mga naging biktima ng massacre po na ginawa dito sa Toboso, Negros Occidental. Nananawagan ho tayo ng investigasyon at dapat ho wala na hong militar. Militar ho ang sanhi ng mga paglabag sa karapatang pantao dyan sa isla ng Negros noon pa man. At dapat ho nasa mga barak sila. Hindi ho sila dyan sa mga komunidad na naghahasik ng lagim, naghahasik ng takot, at nagiging sanhi ng displacement ng mga civilian communities po natin dyan. Kaya po yun po ang matagal na pong panawagan ng karapatan na palayasin ho talaga yung mga militar sa mga komunidad sa Kanayunan. Attorney Sol, maraming salamat. Mabuhay kayo. Good afternoon. Maraming salamat po. Maraming pong salamat. DCXL. Si Attorney Sol Taule ng Karapatan at Karapatan Deputy